Sino-sino po sa inyo rito ang may care card? Ha? Kayo po, lahat may care card? Sagot lang po kayo. May care card po kayo? Okay. Ano po ang benepisyo sa inyo ng care card? Scholar lang po ng mga bata. Ano pa po? Okay. Yan ang muna pag-uusapan natin, ha? Yung care card. Okay. Now, para ho, malinaw sa inyo, kung sino man po ang willing magbasa dyan, magbibigay po ako ng pang-ulam. Okay? Isa lang po, di ba? Okay? Kung sino po ang willing magbasa niyan, magbibigay po ako ng pang-ulam. Okay, ganito. Doon po kayo magsisimula doon, tapos dito po, pag gano'n. Okay, now, sige po, sino yung willing magbasa? Okay, sige po, dito. Ito na po yung pang-ulam nyo. Ito po. Okay. Okay, ganito. Ano ba ang benepisyo ng Muntinlupa Care Card, di ba? Okay, sige, basahin mo. Ano ang mga benepisyo ng Muntinlupa Care Card? Okay. Una, free insurance. Sa mga edad 18 hanggang 65 years old, 10,000 pesos. Pagkamatay o pagkalungkot dahil sa aksidente, 10,000 pesos. Aksidente dahil sa pagmamotorsiklo, 10,000 pesos. Permanenteng pagkakalumpo, 1,000 pesos tulong pinansyal para paglibing sa namatay dahil sa aksidente. Okay. Totoo po ba yan? Hindi. Ha? Totoo po ba yan o hindi? Apo. Totoo po? Sagot po kayo. Totoo po o hindi? Bakit di nasabing hindi? Wala pa po nakaraan. Okay. Okay, paliliwanag ko po detalyado sa inyo, ha? Okay. Alam po ninyo yan, panloloko po yan. Bakit ko nasabing panloloko? Unang-una, ano sinasabi dyan? 18 years old to 65 years old, meron ka lang? Ha? Free insurance. Okay? Now, yung free insurance po, no? Sinasabi, 18 years old to 65 years old, may free insurance. Okay. Hanggang kailan po ba nagsisimula ang merong care card? 6 years old pa lang, hanggang 17 years old, may care card o wala? Okay, meron. So, ibig sabihin, pag sinabi nilang 18 years old to 65 years old, yung 6 years old to 17 years old, walang insurance, di ba? Yung 66 years old, hanggang pataas, wala rin insurance. Okay, magaling ha? Okay. Mukhang gaganahan ako sa inyo dito magkwento ha. Okay, now, ang sinasabi dyan, may 10,000 ka raw pag ikaw na aksidente sa pagmumotor. Tama? Okay. 10,000 pag nabaldado ka tungkol sa pagmumotor. Tama? Okay. 10,000 pag ikaw namatay sa pagmumotor. Tama? Okay, ngayon. Marami nang may care card na namatay, na aksidente, nabaldado. Meron na bang nakapag-claim? Wala. Bakit? Bakit? Bakit po? Sige, okay. Bakit po? Hindi, ganito. Kaya po, hindi nyo mapapatupad yan. Bakit? Wala naman kayong pinanghahawakan. Alin? Policy. Pag sinabing insurance, dapat merong? Yan. Ngayon, so, malinaw yan na linoloko kayo ng gagong punyetang care card na yan. Tama ba rin? So now, kaya nga, di ba? Kaya nga, pinapaliwanag ko po sa inyo, detalyadong-detalyado. Okay? So, tingnan po ninyo kung gaano kayo linoloko ng mga gagong, mga politiko rito. Unang-una, yung mga nakaluklok na yun. Isa-isahin po natin yan. Ano po isosusod, madam?
Hospital ng Muntinlupa, subsidy. 25% hanggang 75% subsidy sa Hospital ng Muntinlupa. Ang porsyento ng subsidy ay depende sa income bracket ng cardholder. Okay. Totoo po ba yan na mali? Ha? Totoo po ba yan? Na meron 25 to 75 subsidy? Ano po? Meron? Meron wala? Ha? Hindi po totoo. Okay. Meron. Ha? Meron. Meron po? 25 to 75 subsidy? Yes, oh. O sige po, sabihin niyo po sa akin. Nabil ko yan yung nanganak ng asawa ko sa Osmond. Okay. Nabil ko yung 75%. Okay. Ganito po. Totoo po na sasabihin ko hindi po totoo yan. Bakit? Bakit kayo ang bumibili ng gamot ninyo? Bakit kayo ang bumibili ng ringgila ninyo? Bakit kayo ang bumibili ng surgical glove ninyo? Bakit kayo ang bumibili ng Dextrax ninyo? Bakit kayo ang bumibili ng gamot ninyo? Bakit kayo nagpapa-x-ray? Bakit kayo nagpapa-laboratorio? And so on and so forth. At pagkatapos, ano hingin sa inyo? Ha? Hingin sa inyo yung PhilHealth ninyo. Tama mali? O, sino ngayon? Saan ngayon binabawas yung pera ninyo? So, hindi sa care card. Tama mali? Hindi sa care card. Kasi yung care card na yan, kalokohan lang yan. Ipinapaliwanag ko sa inyo rito, at kahit sinong makipagdebate sa akin, lalabanan ko silang, hindi totoo yan. At kahit pa si George Alcaraz yan, kahit pa si Jimmy Fresnedi yan, kahit pa sinong gagong politiko rito, haharapin ko dyan. Ay kuya, bakit po pag wala kang care card, hindi ka pwedeng sumakay sa mga sasakyan? Pwede pa po ba yun? Kaya nga di ba sinasabi ko sa inyo, Bakit ibig sabihin, halimbawa kapatid ko PWD po, ibig sabihin pag wala po akong care card, hindi ka pwedeng sumakay sa mga sasakyan. kaya, alam po ninyo, meron kayong PWD ID. Hindi po pwedeng hindi honoran kasi national po iyan. At ngayon, kung dito sisikilin kayo, pwede nyong ireklamo yan. Bakit? Kasi tinatanggalan kayo kasi nila ng karapatan. Sir, saan kami magreklamo, sir? Pagka ganyan, saan kami pwedeng magreklamo? Magreklamo kayo. Kunwari, PWD ka. Di sa PWD. Pag senior citizen ka, sa senior citizen. Pero kasi puro abnormal lahat nandito eh. Ay, nakakatawa. Tama mali? Di ba? Oh, Kaya sinasabi ko, masarap pang tanong, no? magtanong kayo, wala akong problema. Ngayon, susunod po natin. Kaya pinapaliwanag ko po sa inyo yan na puro kalokohan yan. Bakit? Ano yung susunod? Ano po yung susunod, madam? Dito. Scholarship program, access sa mga scholarship program. Dapat ay may pasa mga qualifications at requirements. Okay. Yung scholarship po, sinasabi nila, totoo po ba yan o hindi? Totoo? Ha? Paano naging totoo yan? Kailangan ba may care card ka para ka magkaroon ng scholarship? Mali! Bakit po? Hinuloko na naman kayo yan. Bakit? Alam po ninyo, pag sinabi, batas yan, ordinansa yan, kahit pa sino maging mayor, kahit pa sino maging congressman, kahit sino pa maging konsyol, lahat po yan, dapat nilang ipatupad yan. Paano po yan kung mahirap na tao, wala ka pa ng pambili ng mga doon, babayaran mo sa mga ano? Tama po yan. Kasi may bayad po yun eh. Kaya nga, sino po ba, ito, paliliwanag ko po sa inyo, detalyado yan. Bakit? Sino po ba ang may, nakikinabang po mo dyan ang munisipyo ng Muntinlupa sa care card na yan? Tanong ko sa inyo, nakikinabang o hindi? Hindi po! Hindi po nakikinabang ang munisipyo dyan! Bakit? Sino lang nakikinabang dyan? Walang iba kung hindi si George Alcaraz! Oh, ayan po! Yan! Tignan nyo! Ayan ha! Tignan nyo yan! Ano? Ang nakapangalan dyan? Sige! Tignan ninyo! Kanino nakapangalan yan? Pakibalik nyo lang po kasi umiikot po ako ng lahat ng barangay ng Muntinlupa para lang po mamigay po ng bigas. Hindi po ako politiko ha. Hindi po ako kandidato. At tandaan po ninyo, hindi po ako politiko at hindi ako kandidato. Kaya lang, ginagawa ko lang po ito para awareness sa inyo na matagal na kayong ninoloko ng mga gagong mga politiko rito. O ano po yan? Sige po, ano nakalagay po dyan?
Official receipt. Ha? Ha? Resibo po, di ba? Resibo ng ano yan? Oh, ng care card. Ano po nakalagay dyan? Sige, basahin po ninyo. Sino magbakasa? Madam, pakipasa mo nga. Yan, pakipasa mo. Ano nakalagay dyan? Lingkod Muntinlupa Foundation. Okay. Lingkod Muntinlupa Foundation. Sa anong building yan? Jubal Building. Sino po ang pagkakalan nyo? May-ari ng Jubal Building? Sige po, sino? Jojo Alcaraz. So, ibig sabihin, pag sinabi yan, ano yan? Foundation yan, nakikinabang pa ang lungsod ng Muntinlupa. Yan o hindi? Malinaw na hindi. So, ibig sabihin lang, pag foundation, ang nakikinabang lang yan, eh si Jojo Alcaraz. Foundation nga. Di ba? Malinaw na malinaw. Di ba? Oh. Yan po ang malinaw na katotohanan po dyan. Steve, tandaan po ninyo na matagal na kayong linoloko ng mga gago, mga politiko na yan. Ngayon, tignan ninyo, yung mga anak ninyo, mga scholar, tandaan ninyo, hindi po kayo dapat matakot. Kasi bakit? Kasi lagi na lang hino-hostage kayo, tinatakot kayo, pag hindi nyo sila binoto, ano? Hindi kayo tatanggalin yung mga anak nyo saan? Oh, di ba? Yan ang pananakot sa inyo. Pero tandaan po ninyo, hindi po dapat kayo matakot. Sabi ko nga, kahit sino, maging mayor, maging congressman, maging konsihan, ipapatupad yung school na yan. Automatically po. Pero wala naman elected sila. Ano po? Lahat sila po sa mga gano'n. Basta scholar po. Dako. Kaya nga, kasi nga, hino-hostage nila. Lagi nilang patanakot. Pag wala kang tekad, wala kang pera. Pag wala kang tekad, diba? Wala kang discount. Wala kang scholar. Diba? Ganun lang yun. Oh, tinatakot kayo. Lagi kayo nagpapatakot kasi. Yun ang masama. Lagi kayo nagpapatakot. Kasi ganun. Kayo po ba? Gusto nyo po ba ang pag dinadala nyo ang pamilya nyo sa isang ospital, gusto nyo buhay? Ha? Mga madam, pag dinala nyo po ba sa ospital, ang inyong mga magulang, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga mahal sa buhay, dinala nyo sa ospital, gusto nyo po ba buhay? Diba? O ngayon, gusto nyo pong mamatay? O, dali nyo sa Osmond. Bakit? Ha? Bakit? Tutubuhan kami pagdating po. Kaya nga, isa pa tandaan ninyo, hindi pa kayo nagtataka, sa buong National Capital Region, ang Muntinlupa lang, walang isang pampublikong hospital. Alam ko ninyo, meron ako nire-recommenda sa inyo. Ano lang, volunteer lang. Parang Na kahit tinuturuan na 5 kayo doon, wala kayong sa mga babayaran. dapat nyo malaman. O, gano'n na rin ang Pag nagpadala ko pero sa hindi inyo, kayo. alam po ba ninyo yung Las Piñas? Alam po ba ninyo yung Las Piñas? Oh, katabing lungsod lang natin, di ba? Katabing lungsod natin yan, di ba? Malapit lang. Di ba? Hindi ko na kayo i-recommenda sa East Avenue. Hindi ko na i-recommend sa PGH kasi malayo. Di ba? Bakit pa kayo lalayo? Andyan no, ang Las Piñas General Hospital, basta nagpatingin kayo dyan, meron kayong blue card, kahit po 5 tulig, dahil witness po ako, witness po ako, mismo ka mag-anak ko, halos lahat yata ng sakit, nandun na, halos abutin ng milyon, wala siyang binayaran kahit 5 tulig. Ngayon, pag dinala mo sa Osmond, pag hindi pa mali ang diagnose, malamang, patay kayo. Ito lang January, ano na ngayon? April lang. Ilan na namatay? Kita nyo ba lagi sa Facebook? Ha? Lagi may mga reklamo? Tama po ba, mali? Tama! Diba? O, ayan. Kaya nga, tingnan nyo. Ano ginawa nila sa Acacia? Sa Acacia, sa Alabang. Walang court order
Ngayon, tinanggal nila, giniba nila yung bahay kasi meron silang pansariling interes. Ngayon, kayo dito, nakakasiguro ba kayo dito? Hindi. O, di ba? Ngayon, iboto nyo sila para susunod na taon, wala na rin kayo. Pero alam ko, tama po kayo eh. Ha? Tama po kayo eh. Kasi Wala na kayo. Bakit? Wala silang pagmamalasakit sa inyo at hindi nyo mararamdaman yung totoong pagkalinga sa layo na sa mga informal settlers. kaya Alam po ba ninyo kung ilan ang informal settlers ng buong Muntinlupa? Alam po ba ninyo? Ha? Nasa 27,000 informal settlers ang Muntinlupa. alam ko 7,000. Nagdagan na ngayon. Opo. From yan, from tunasan, to sukat yan. Alam niyo po ba yung sukat? Napakaganda ng sukat, di ba? Nakapunta kayo ron? O, nakapunta kayo. Tingnan niyo sukat. Alam po ba ninyo, yung sukat na yun, walang mga titulo yun? Oh. Ano ngayon na nalalaman ako? Ito pa. Nag-post ako sa Facebook ko. Kasi lahat totoo, nasasaktan sila sa ginagawa ko. And I don't care kahit pa sino ang magdemanda sa akin. Sabi ni Mayor Rupi Biason, dahil ipinost ko, ang ginawa ni Mayor Rupi Biason, alam niyo, nag-post siya sa Facebook, pero walang salita. Itinuturo lang niya. Tinuturo lang. Ganun. Meron Napanood pong niyo ba yun? nag-asan ba yun nag-start? Yung itinuturo lang niya kung bakit gusto lang na si Alin ng Paya, pero hindi siya nagsasalita. Hindi, Pagka basta gusto nakita mo naman ang namin isang kayo nandito eh. kandidato, dapat sinasabi mo kung bakit mo siya gusto. Kasi Tama mali? ano naman ho namin yung nakalista kung wala Diba? naman dito. Pero siya, hindi siya nagsasalita kung bakit gusto niya si Ampaya. Ibig sabihin lang, kasi kung bukal sa loob mo yung pag-i-endorso sa isang kandidato mo, dapat sinasabi mo. Tama po ba, mali? Di ba? Pero hindi siya nagsasalita ngayon. Ang ginawa ko, no? Dahil sino ang vice mayor? Sino ang vice mayor ngayon? Ha? Amy pa. Hindi po. Si Alin ang Paya na po ba vice mayor? Hindi. Ha? Si Temi. Si Alin ang Paya na? Hindi po. Ha? Si Munda. Si Munda. Sino po? Si Temi Simundak po, ang mayor, vice mayor pa rin ngayon. Hindi pa po tapos ang eleksyon. At hindi pa nagsisimula. Tapos na po ba ang eleksyon? Oh, tandaan po ninyo, si Alin Ampaya, pag binoto nyo si Alin Ampaya, para kayong kumuha ng pinukpok ninyo sa sarili ng mga ulo. Kumuha kayong bato na pinukpok nyo sa sarili ng mga ulo. Bumoto na kayo kahit sino. Kung gusto nyo si Pani Tebes, gusto nyo si Temi Simundak, basta sino lang. Wag nyo lang iboboto si Alin Ampaya kasi baka sa isang taon, wala na kayo dito. Ganun naman po yun kung si Biaso. Kung hindi natin inoto nila, wala tayo dito. Ganito po. Ito, pakinggan niyo po ako. May kalaban po ba si Mayor Biason? Meron po. Siya. Joke lang. Oh, sino kalaban ni Mayor Rupi Biason? Sino kalaban? Kayo. Ha? Kayo. Sino? Kayo nga. Ganito. Ang kalaban ni Rupi Biason, mismo yung nakapaligid sa kanya. Bakit? Alam niyo ba si Rupi Biason na mayroong kaso pa rin na PIDAP? Ay, alam namin ako yan. O, alam nyo? Yes. O. O, di ba? So, ngayon, alam po ninyo, ang susunod na target nila dyan, isipin nyo, bakit nila tinanggal si Temi Simundak? Samantalang kasama nila yan. Ako, hindi ko pinopromote, pero kaya lang, doon lang ako sa facts. Doon lang ako sa facts. Bakit? Tingnan po ninyo, mga kababayan ko, mga Montilipeño. Kung totoo sila talagang pag may mapagmamalasakit sa inyo, bakit nila sinisigil lang yung karapatan ninyo? Bakit lahat pinapakuha kayo, di ba pag pinatin kayo, pakukunin kayo ng 10 pangapangalan sa iba-ibang lugar? Tama po, mali? Oh, di ba? So ano? Sinisigil na kayo, gusto nila? Sila na lang yan sila?
ang tanong ko sa inyo, ano ba nagawa sa inyo ng Juan Monte? Ha? Ano nagawa sa inyo? Wala. Ha? Wala. Wala. Tama. Wala. Bakit? Yung 1 kilong bigas nga na pinapibigay nila, pinararapol pa eh. Oh, samantalang ako, namibigay ako ng bigas ng 2 kilo ng sarili kong pera, pero walang parapol. Talaga, ano yung aling dala? Diba? Isipin mo, isa akong PWD. Ha? Isa akong PWD. Pero bakit? Pinapadama ko lang ho sa inyo na meron pa rin nagmamalasakit sa inyo na kahit hindi po ako politiko. Wala naman baka. Sana po, imulat na ninyo ang inyong mga mata, ang inyong mga kaisipan, na magpapaloko pa rin ba kayo? Hindi na. Diba? Gusto na pa rin ba magpaloko ka na magpaloko kayo? Hindi na. Sana naman. Huwag po kayo natatakot kasi alam nyo kung bakit. Karapatan po niyo yan. Ginagarantihan po ng ating saligang batas na kayo ay maglahad ng inyong saloobin. Kaya nga eh. Isipin nyo ako. Sasabihin nila, dati ba't ang tapang-tapang mo? Bakit? Ako matapang? Talagang desisyon. Ha? Sariling desisyon daw. Sariling paninindigan. Ganito po yan. Kaya ako matapang hanggat meron akong pinaniniwalaan Diyos sa aking puso at isipan, wala po akong dapat ikatakot. Correctional! May tama kayo! Correctional! Kasi kayo, nawawalan na kayo ng sampalataya sa Diyos. Sumampalataya kayo, wala akong pakialam kung ano man ang sektang pinaniniwalaan nyo, inirespeto ko yan. Tama po yan. I respect it, but kaya lang, tandaan ninyo, yung mga politiko na yan, hindi na po kasi natatakot sa Diyos yan. Sinanlana nila ang kanilang mga kaluluwa sa impyerno. Ay, tama po ba, mali? Tama. Correct! Di ba? Kasi kung talaga meron silang pagiging mga tao, bakit ito? Kita nyo, meron ba sa inyong malasakit sa kanila? Yeah. Oh, tanggosin nyo. Ilan taon ang kontrata nyo rito? 5 years. Ha? 5 years. Oh, pagdating na 5,000 kayo tatapon. Ha? Babag-isip, O, di ba? Alam po ninyo. Ngayon, bukas, nagpapatawag si Mayor Rupi Biason sa lahat ng organisasyon na lahat ng presidente pinatatawag niya. Bakit? Mag-aalmusal sila. Alam niyo kung saan? Jollibee. Sa Palm. Wow. Magkano sa Palm? Breakfast pa lang. Di ba? Doon pa kakainin ng mga presidente. Tapos ano? Yung presidente magkakaroon pero kayo, mga kayo. Di ba? kapilang. Oh, di ba? Kaya nga, bukas mangyayari yan. Kaya mamaya, manood po kayo sa aking FB Live. Gabi-gabi po kasi nag-FB Live ako. Nagpahinga lang po ako ng Webis Santo at Biyernes Santo. Pero gabi-gabi po ako nag-FB Live ako. Ngayon, para po dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe po kayo. Ito po ang aking FB channel. Yan po. Mag-subscribe po kayo dyan at para nang sa gayong gabi-gabi nyo po nalalaman kung ano po ang issue for issue dito sa ating lungsod ng Muntinlupa. Okay? Oh. Diba? Ngayon, tignan po ninyo. Okay, sino po ang gusto ninyo? Gusto niyo po ba na maging dalawa na ang ating kongresista? Gusto po ba ninyo? Ha? Kasi ngayon, single lang po tayo, ha? Lone District po ang Muntinlupa. Nagkakaroon ng conversation bawat isa. Dapat hindi lang. Dapat? Sir, tandaan po ninyo, sinasabi ng batas, pag meron kang 250 person na populasyon sa bawat isa, pwede na pong magkaroon ng isang kongresista ang ating lungsod ng Muntinlupa. Now, alam po ba ninyo kung ilan ang datos ng ating populasyon ngayon? Alam po ba ninyo? Nasa 700,000 na po ang ating mga Montilipeño.
Ang hinihingi lang ng batas ay 250,000 para maging 2 kongresista. Ngayon, sobra-sobra na po, mga kababayan kong mga Montilipeño, na para tayo magkaroon ng 2 kongresista nang sa gayon maging 2 na ang aling atin. Pag naging 2 ang ating kongresista, 2 na po ang budget ng ating lungsod ng Muntinlupa. Okay? Magkano po ang third time? Okay, magkano? 130. Dati pag senior, 80 lang eh. Oh. So, 130. Wag na, parang hindi tayo mahirap mag-compute. Parang hindi tayo mahirap mag-compute. Doon na lang tayo sa 100. Okay, sabihin natin kunyari lang 100. Okay. Ilan yung populasyon? 700,000. Sabihin na natin, ang meron lang ay 400,000. 400,000 times 100. Magkano po? 1 million. Ha? 40 million po yan. 40 million kasi 7 times 20. Okay, ilan po? Ilang taon na po tayong lungsod? Ilang taon na po tayong lungsod? 30 taon na po ang lungsod ng Muntinlupa na naging lungsod tayo. Okay? Sa buong National Capital Region, tandaan po ninyo, tayo lang ang walang pampublikong hospital. Ngayon, yung 40 million, wag na natin kunin yung 30 taon natin. Wag na. Doon na lang tayo sa 10. 40 million times 10. 40 million times 10, 400 million. Yun! Ang galing mo, sir. 400 million. Makakapagpagawa tayo ng hospital o hindi? Siyempre. Di ba? Kahit 2 hospital, kayang magpagawa ng Muntinlupa ng hospital. Bakit hindi nila ginagawa yan? Ha? Di ba? So kaya nga ipinaliliwanag ko po sa inyo dyan, mga kababayan kong mga Montilipeño, para po alam ninyo na matagal na kayong linoloko ng ating mga politiko rito. Kung hindi, ang lagi na lang ay pansariling interest nila. Isipin pa ninyo ang poblasyon. Sakop po kayo ng ano, no? Sakop po tayo ng poblasyon. Galing. Okay. Alam po ba ninyo? Yung, merong budget ang SK. 5.6 million. Ginamit lang saan? Sa uniforme. Alam mo kung sino nakalagay sa uniforme sa basketball? Noreen Ardana at Allen Ampaya. Ang tanong, pera nila yan o hindi? Hindi nila pera yan. Pera ng taong bayan yan. Hindi ba kayo nagtataka? Lahat na lang ng pinagagawa nito. Kanino nakapangalan? JRF, di ba? Jimmy Presnedi. Pera ba ni Jimmy Presnedi yung ipinatayo niya sa mga building na yan? Katulad ng mga museum, kung ano-ano pa. Kasi po pala po budget ng Muntinlupa. O alam niyo po ba kung magkano budget ng Muntinlupa? Okay, hindi po milyon. Ang budget po ng Muntinlupa ngayon is 8 billion. Yun, kasi sabi ko kulang pang ako eh. 8 billion. Tapos na ang first quarter, pero asa na ang pera? Asa na ang pera? Tapos na first quarter. Pero asa na ang pera? Sige nga po. Diba? Kaya mga kababayan ko Montilipeño, alam po ninyo, pag kayo pa rin ay bumoto sa kanila, kayo na po ang kumukuha ng bato ninyong pinukpok ninyo sa sarili nyong mga ulo. Sa akin po, awareness lang to. Diba? Ito lang. Tama po ba, mali, madam? Tama naman. Ha? Okay. Okay. Tama naman bumoto, basta isipin nyo na lang kung sino ang gusto nyo. Hindi, ganito po. Malaya po ako. Wala akong sasabihin sa inyo. Na kung ano, yung malaya, yung alam nyong magsisilbi sa inyo. Dahil ang trabaho nila ay ano? Ano trabaho nila?
Silbi. Ha? Silbi. Ang trabaho po nila ay serbisyo publiko. Tama po ba, sir? Mali? Di ba? Pero ginagawa ba nila yan? Hindi. Ang inuuna nila ay para sa kanilang mga bulsa. Bakit hindi service publiko yun? Parang service ano? Tingnan nyo. Hihingi lang kayo ng guarantee letter. Di ba? Hirap na hirap pa kayo. Tama, mali? Di ba? Hirap na hirap pa kayo. Hihingi lang kayo ng guarantee letter. May budget naman. Ang tanong, alam po ba ninyo na bawat isang konsihal sa basura pa lang, ha? Kumita na. Kumikita na. Bakit? Meron silang 200,000 a month. Pork barrel yun eh. Pwede naman nila akong idemanda. Kung hindi, kung kasinungalingan ang aking sinasabi. Di po kayo matidimandan dito po kami lahat. Alam po ninyo, hindi po ako natatakot dyan. Ha? Bakit? Hindi pa ako natatakot. Sasabi lang kayo ng totoo. Kaya nga po, tingnan nyo, meron ako ipapakita sa inyo. Ang lakas ng loob kumandidato. Yang punyetang Joje Alcarenas, napakakapal ng mukha niyan. Bakit sinasabi makapal ang mukha? Ha? Alam niyo kung bakit? Nak, pamigay mo. Pakita mo sa kanila. Yung kay Joje Alcaraz. Yan. Po, pasay. Upo lang kayo. Pasay niyo yung marami. Hindi po. O, yan. Tingnan nyo. O, ano po yan? O, ano? Basahin po ninyo. O, basahin po ninyo. Ano nakalagay dyan? Ano po nakalagay, madam? Vice Mayor ng Muntinlupa dinisqualify ng COMELEC April 18, 2004, 12 a.m. Lalo pang humina ang kumpanya ni Muntinlupa Mayor Jaime Fresnedi at Vice Mayor Joje Alcaraz na nadeklara ng Commission on Elections na hindi Alcaraz ang nanalong Vice Mayor sa halalan noong 2001. Desisyon ng COMELEC First Division noong April 11 na pinamunuan ng Presiding Commissioner Rufino Javier, pinawalang bisa ang pagkakahalal kay Alcaraz at sinabing si Vicente Chua ang siyang talagang narugi bilang Vice Alcalde noong 2001. Sa desisyon ng COMELEC, nanalo si Chua na may botong 54,792 laban kay Alcaraz na nakakuha lamang ng 54,350 o lamang na 442 boto. Lumalabas na desisyon ng COMELEC na nandaya si Alcaraz upang palabasin na siyang nanalo ng eleksyon. Sa pagkatalo ni Alcaraz sa COMELEC, mas lumalakas pa ang kandidatura ni Vice Mayoral Beth Aldrin San Pedro na kasalukuyang ungas kay Alcaraz sa mga mock surveys. O yan. Dito, Okay, madam. Okay na po yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo, panloloko ni Joje Alcaraz. Pero ang lakas pa ng loob tumakbo ng Juan Munti. Alam nyo po ba siya po ay nominado ng Juan Munti. Pero ano ginawa? Ano ginawa sa inyo? Panloloko at panloloko. Wala yan. Tandaan po ninyo, walang gagawin si Joje Alcaraz na matino dito sa ating lungsod. Nagpayaman lang siya na nagpayaman. Alam po ba ninyo na halos na lang sila ang mayroong hawak ng negosyo rito? Security guard. Pati Yelo, pinasok. Pati LTO. Mga Jollibee. Sila magkakasosyo. Sila ni tarantadong Jimmy Fresnedi. Alam niyo kung bakit? Wala akong karespeto sa mga yan. Bakit ko i-respeto yung ginagawang panloloko sa mga Montilipeño? Gusto niyo po ba na lagi kayo linoloko ng mga kandidato? Ha? Gusto niyo po ba yan? O yun naman pala eh. Kaya wag na kayong bumoto sa kanila. Para naman, tignan nyo man lang sana yung inyong mga mahal sa buhay. Tignan nyo yung inyong mga anak. Tignan nyo yung mga inyong mga apo. Tignan nyo ang inyong mga magulang. Tignan nyo yung mga kapatid, mga tsahin, tsuhin, mga kaibigan, mga kumpare, kumare. Pag malasikitan nyo ang ating lungsod, napakayaman ng lungsod ng Muntinlupa, pero binababoy lang nila Joje Alcaraz, ni Jimmy Fresnedi, ni Allen Ampaya, ni Alan Cachuela, ni Gary Llamas. Iyan yung tinatawag na
Ano? Voltes 5! Alam ko, Bortas pa. Oh. Kaya nga, di ba? Kaya nga. Ayan po. Ang totoo niyan, mga kababayan kong Muntinlupa. Diba? Kaya sana, pag ito na-upload ko, share po ninyo at malaki pa na pong tulong sa akin yan. Bakit? Para nalalaman nila yung totoong kaganapan dito sa ating lungsod ng Muntinlupa. Okay? Ha? Okay po ba, madam? Okay. Ganito po, no? Alam po ninyo, sabi ko nga sa inyo, namimigay po ako ng bigas ng sarili ko pong bulsa ang pinanggagalingan, no? Hindi po galing yan sa kaninong politiko. Okay? Ako'y nagmamalasakit lang sa inyo. Galing kay Judy Alcaraz, uwi na kami. Di ba? Kaya nga po, 1 kilong bigas nga, sabi ko nga sa inyo, pinaparapol pa nila. 1 kilong bigas. Pero ako, gusto ko lang ipadamasin nyo na meron kayong kababayan na Muntinlupeño na isa pang PWD, na isang senior citizen na nagmamalasakit at nagmamahal sa inyo. Yan po yan. So ngayon, hindi ko na ho ganong pakakahabaan. Marami pa akong pinupuntahang barangay para lang ho mamigay pa rin ako ng bigas. Okay? No, sana po, no? Ito pong ating ginawang awareness na po, maging mamulat po kayo. Okay? So ngayon, mamimigay na po kami ng bigas, no? Pagpaumanin na po ninyo iyan, no? Mamimigay na po kami ng bigas para nang sa gayon po, no? Yan. Okay. Okay. So, pasensya na po kayo, ha? Yan lang po ang nakayanan namin. Okay? Yan lang po ang nakayanan namin. Ano po? NGO daw po kayo. Hindi po. Hindi po ako NGO. Di ba sinabi ko sa inyo, hindi. Kayo lang po yung pilit eh. Alam po ni Alma yan. Naging advocacy ako na po ito. Galing na po ako ng sukat. Hello na. Okay lang, sige na, pasensya na. Andito ako ngayon kasi sa Quezon Road. Namimigay ako ng okay, sige na. Salamat sir. Wala na po ako. Ipanan ko na lang po. Ay, sige po. Erwin! Sige po. Ayan o. Darwin. Darwin. Ay, thank you. Na. Bin. Yes. Akin yan, te. Yan, kasunod na kanya. Ano yun? Susunod-sunod din yan. Gilera ba yan? Opo, tinawag. Oo, sa kanya yun. Gilera. Lapit po kayo doon, Nay. Sis! Lapit po kayo doon. Binaliktad yung papel. Elena. Ay, sorry po. Andito na yung pagpunala. Ito po na tatawag.
Hindi ka kasali? Dito po. Ayun pa ito. Ate, salamat po. Nining. Si Nining daw. Excuse me po. Sisil, dongkin. Ay, tatay Sisil. Vilma, Vilma, Vilma. Len, Gonzaga. Len. Sumagulo po ba? Wala. Birthday ko na ngayon, wala akong nagkain. Birthday. Ricardo, ay nagregalo sa akin. Kaya, special yun. Makulit ka! Santos, lalay! Ikalikot ka ba? Paano mo kami mag-ito? Lalay! Maglapit kayo, hindi lalay sa ilindas! Lalay, huwag kayo! Ni Marika, Santos, ni Marika. Suway ka mo. Uy, Santos! Ba't wala kalis ka? Siguro ba? Oo. Helen. Mian, Pipito. Sa'yo naman yung partner niyan. Sorry. Joy. Alam pa sundo mo na dito sa Helen. Joy Robles. Malapit sa atin. Dani. Kailangan. Rosita. Galma. manood po kayo lagi sa akin sa lupin Marex Reyes. para malaman mo ninyo yung issue. Jason Arillago. Jason. Rosana. Process? Rosana. Si bata ba? Maglakad ah. Jane, marami pa ba? Kasi meron wala sa listahan na dumalo. Ayan o. Abot ba? Hindi pa nga kami ang nauna eh. Wala yung Rinalyn. Bigyan mo na kayo. Wala kayo. Pedro na lang. Ayun si Pati.
Pedro. Sa atin kasi yung nakabila eh, di ba? Hayaan mo sila. May pasain na kami. Si Ali. Nasaan si Ali? Si ate ko din. Si Maybe. Sino si Maybe? Sorry talaga. Linis. Linis. Ayun na si Linis. Huwag kayong malapit na. Malapit na sa pagkakata. Sino si Miriam? Kakanon. Sa likod ko. Linis. Bye. Pinapicturan ni. Kay Tatay Bird kayo magpapasalamat. Ayun po yung nagsasalita kanina. Tatay Bird. Tatay Bird, thank you po. Kahit wala kami. Ana Maria. Huwag kami yung nauna. Okay lang. Tawag na. Kapit po kayo doon. Ayun, Sergio. Nasaan? Ikaw, ayaw mo pumila rito? Alam ba, una ko pa nga sa akin ito si Amado. Ay, tapos si Ate. Okay. Best recitation. Yes, original. Ayun na, sana nasa puti ka. Ay, puti ka mo. Maria. Ano yan, wala. Jackie. Uwi na kayo. Mga baboy eh. Jane, teka muna Jane. Jane. Huwag mo nang buksan. Angelica. Hindi, ako, ano lang ako talaga dito, isuso lang ako. Marina. Yun, oh. Pwede ka na magpasalamat uli. Dad, I love you. Okay. Kiss, kiss. Say thank you kay tatay naman. Yuna. Una ako napapasa. Christine. Christine. Sige po, lakad na po, lakad na po. Para magluwag-luwag po tayo. Ito pakibigyan ano. Itong dalawa pakibigyan na. Tatubigan mo na para mabili. Oh, para makauwi na sila. Sige po.